Ang Garbage Pail Kid Story. Si Dodger, isang batang masipag pero medyo mailap sa kapwa, ay nagtatrabaho sa antique shop na pagmamay-ari ni Mr. Gross. Isang araw, habang naglilinis siya sa likod ng tindahan, nakakita siya ng luma at kakaibang kahon. Nang buksan niya ito, lumabas ang Garbage Pail Kids, isang grupo ng mga batang kakaiba at mahilig sa kalat. Naroon si Andy, amoy basura, buhok niya parang basurang natuyo at mahilig kumain ng halo-halong dumi. Betsy, bulok, palaging may daladalang sobrang hinog na prutas at medyo malansa ang amoy. Tommy, tapon, kahit saan siya magpunta, may nahuhulog na lata o basura sa paligid. Snotty, palaging may sipon at mabilis umiyak pero mabait ang puso. Sa simula, natakot si Dodger sa kanila dahil iba ang itsura at amoy, pero mabilis niyang napansin na mabuti ang intensyon ng mga Garbage Pail Kids. Gusto lang nilang maging kaibigan at tumulong. Si Mr. Gross, ang may-ari ng tindahan, ay ayaw sa kanila. Iniisip niya na makakasira sila ng negosyo. Dagdag pa rito, may mga tao sa bayan na natakot sa kakaibang itsura nila at gustong palayasin ang Garbage Pail Kids. Ngunit si Dodger, kasama ang mga Garbage Pail Kids, ay nagsimulang gumawa ng mga plano para ayusin ang lahat. Ginamit nila ang kanilang kalat, dumi, at kakaibang talento sa paglilinis at pag-aayos ng shop, pati na rin sa pagtulong kay Dodger na harapin ang mga taong nang-aapi sa kanya sa paaralan at sa komunidad. Habang nagtatagal, natutunan ng buong bayan na kahit kakaiba at medyo magulo, may silbi ang bawat isa. Ang pagkakaibigan at pagtanggap sa iba ay mas mahalaga kaysa sa itsura o amoy. Sa huli, bumalik ang Garbage Pail Kids sa kanilang lumang basurahan, ngunit naiwan ang isang aral kay Dodger at sa mga tao: huwag husgahan ng tao o nilalang sa panlabas, ang tunay na ganda ay nasa puso. Ang pelikula ay may halong katatawanan, kaunting kabaliwan, at aral tungkol sa pagkakaibigan at pagtanggap sa iba, kahit gaano pa sila kakaiba.